And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga mga kababayan, ang pinaka-latest na balita na aking nasagap ngayong araw mga kapatid. Nako mga kababayan, pambansang Senator Robin Padilla nagsalita na naman mga kababayan para ipagtanggol yung kanyang diyosa na si Vice President Sara Duterte. Nako, ginawang tagasalo ng mga kapalpakan ngayon ni Sara Duterte mga kapatid, itong si Padilla. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, itong si Padilla talaga mga kapatid, dakilang utusan ito ng mga Duterte. Dakilang alila ng mga Duterte. Na sa tuwing pumapalpak itong mga Duterte mga kababayan, nandyan siya to the rescue. Para dagdagan pa ng panibago na namang kapalpakan. Pero baka tayo magpatuloy mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito na nga mga kababayan. Kasi nga itong si Sara Duterte mga kapatid, tinuligsa niya mga kababayan itong flood control management ng kasalukuyang gobyerno sa gobyerno ni Marcos. Na kung saan mga kapatid, akala mo kung sino magsalita itong si Sara Duterte. Kung makapagpanlait siya mga kababayan, kung tuligsain niya ang flood control ni Marcos, akala mo noong kapanahunan ni Digong hindi nalunod sa baha ang Metro Manila. 'Di ba? Ang galing niyang mamuna mga kapatid sa gobyerno ni President Marcos, samantalang nung kapanahunan ni Digong mga kababayan, naging swimming pool ang buong Metro Manila. 'Di ba? Halos walang pinagkaiba mga kababayan, yung nangyari ngayon nitong nakaraang bagyong Carina, doon sa mga nalalantang bagyo nung kapanahunan ni Duterte. Tulad nila nung bagyong Odette mga kapatid, 'di ba? Tingnan nyo kung ano ang sitwasyon ng buong Metro Manila ng mga kababayan. Walang pinagkaiba sa ngayon. 'Di ba? And ito guys, para lang sa paglilinaw sa issue ng flood control. Kaya mga kapatid, medyo nalubog tayo sa baha nitong nakaraan. Kasi nga mga kapatid, merong part diyan sa Nabotas, na parang barrier yata, ang nagiba, dahil nasagasaan or tawag nito, binangga yata ng isang barge. Na kung saan mga kababayan, malaki talaga ang naging epekto nung incidenteng yon dahil syempre mga kapatid, barrier yun para sana maiwasan yung pagbaha. Kanya nga lang nasira mga kababayan, kaya nung tumaas ang tubig nag-leak, at yun yung isa sa mga kinoconsider na dahilan mga kapatid kung bakit nalubog tayo sa baha noong bagyong Carina. Pero kung hindi sana nasira yung mga kapatid, hindi sana hindi ganun kalubog ang Metro Manila nung nakarang bagyong Carina. Pero nung kapanahonan ni Duterte mga kababayan, palpak din naman, 'di ba? Lubog naman mga kapatid ang bansang yung Metro Manila sa tuwing merong mga bagyo na pumapasok dito sa bansa natin. 'Di ba? Pero itong si Sara Duterte mga kababayan, kung makapagsalita, akala mo ang linis-linis ng Maynila noong kapanahunan ng tatay niya. Ngayon mga kapatid, dahil sa sinabing niya ni Sara Duterte mga kababayan, marami ang nag-react. May mga congressman, tapos may mga senador, 'di ba? Ngayon mga kababayan, noong medyo naiipit na naman itong si Sara Duterte dahil hindi nga nag-iisip, tuwing nagbibigay ng kanyang speech, 'di ba? To the rescue, tagalinis ng kanyang tae, itong si Robin Padilla. At ito ang sabi ni Robin Padilla mga kapatid. Para sa akin, para daw sa kanya mga kababayan, ang mungkahi mula sa pangalawang pangulo, lalo't patungkol sa ikaayos ng paggobyerno ay para sa pangkalahatan na nasa gobyerno, hindi pa tama sa administrasyon lamang. 'Di ba? Hindi daw patama yun mga kapatid. Para daw yun sa ikakaayos ng paggogobyerno. Ewan ko ba't ganito siya magsulat. Siya ba talaga nagsulat? Parang ang gulo ng Tagalog niya Tapos, hindi daw patama yun mga kababayan sa administrasyon. Tanong dyan, Senator Robin, pambansang senator, number 1 Senator Robin Padilla.
Sino pala ang pinapatamaan ng iyong diyosa na si Sara Duterte? 'Di ba? Sino ang pinapatamaan niya kung hindi ang administrasyon? Oh. Ikaw, senator, no, bihira ka lang talaga, tawag nito, bihira ka na lang talaga, kumbaga, minsan ka na nga lang, no, magsasalita, palpak pa. 'Di ba? Sino ang pinapatamaan ni Sara Duterte? Kung hindi ang administrasyon. Klarong-klaro eh. Ang daming nag-react, senator, no? Ang daming mga kongresista, mga kapwa mo senador ang nag-react, no? Tapos ikaw biglang susulpot diyan at sasabihin sa amin na hindi daw patama 'yon sa administrasyon. Ano to? No, lantaran tanga-tangahan lang, Senator Robin? Oh. Ang mahirap sa Senator Robin, masyado kang bias. Pag mga puon mo na ang binibira, no? Pag puon mo na ang tinutuligsa, no? Nagre-react ka kaagad at yung opinion mo lagi ay napaka-bias. Laging pabor doon sa mga puon mo. Oh, 'yun ang mahirap sa iyo, Senator Robin, no? At dahil sa ganyang ugali mo, hindi ka talaga nararapat diyan sa posisyon mo. No, masyadong mababaw ang iyong pananaw, no, sa mga bagay na nangyayari sa iyong kapaligiran. No. Hindi ka hindi ka marunong tumimbang, no, ng mga bagay. Kaya kung ako sa iyo, Senator Robin, konting hiya naman po, Mr. Senator, bumaba na lang tayo, Bumaba na lang tayo sa pagiging senator natin. Tingnan mo naman, Senator Robin, majority ng mga Pilipino pinagtatawanan ka. Oh, sino lang ba ang pumupuri sa iyo? 'Di ba yung mga kasamahan nyo lang diyan sa kampo ni Duterte? Pero in general, Senator Robin, no, nagmukha kang katawa-tawa talaga sa harap or sa majority ng sambayan ng Pilipino. Oh, yan ang totoo, Senator. Marami ang may ayaw sa iyo. 'Di ba? Iba yung in-expect namin noong nakaraang eleksyon sa ginagawa mo ngayon. Naging abogado ka ni Duterte, naging abogado ka ni Kibuloy eh. Oh. Yung loyalty mo nasa kay Duterte na lang at kay Kibuloy, na sa tuwing binibira sila, no, sa tuwing nare-real talk sila ng taong bayan, nandiyan ka to the rescue. Oh. Klarong-klaro yung statement ni Sara Duterte dito. Pinapatamaan niya ang gobyerno ni Marcos, tapos ikaw, no, bigla kang susulpot at sasabihin sa amin na hindi pinapatamaan ni VP Sara yung administrasyon ni Marcos. O baka hindi mo alam, Mr. Senator, or nagtatanga-tangahan ka lang, Baka hindi mo pa nagigets na itong vice presidente mo ay desperado na talagang maghanap ng butas ngayon para birahin ang administrasyon ni Marcos dahil bilang na yung kanilang mga araw. Paano? Malapit nang makapasok ang ICC. Oh. At isa siya sa mga mahuhuli, no, or huhulihin ng ICC. Oh, 'di ba? Pero sa tingin ko, alam mo to eh. Kaya nga lang, kailangan mo lang talaga magtanga-tangahan dahil obligasyon mo yan eh. Para maipagtanggol lamang itong iyong puon na mga Duterte. O 'di ba nga, galing na mismo sa iyo, utang na loob mo, no, sa mga Duterte kung nasaan ka ngayon. Ibig sabihin, Senator, wala kang prinsipyo. Ganun lang kasimple yan, wala kang prinsipyo, wala kang paninindigan. Kaya ngayon, pinagtatawanan ka ng taong bayan. Ito bang nakakatawa sa iyo, Robin, Sa totoo lang, ito ba yung nakakatawa sa iyo? No? Ang galing mong magsalita, no, pag patungkol na sa mga Duterte, pero pagdating doon sa mga biktima ni Kibuloy, wala ka. Nasaan ka, Robin? Di ba? Pinapamukha mo pa sa sambayan ng Pilipinas na malaki ang utang na loob namin daw kay Kibuloy. Dahil tumulong daw si Kibuloy, mga kababayan, sa pagsugpo, no, sa mga komunistang grupo. So ganun na pala ang sistema natin ngayon, no. Kahit gaano kabigat yung kasalanan mo, basta meron kang isang bagay na ginawa na pabor sa gobyerno, pwede nang i-quits yung mga katarantaduhan mo. Ganon pala yon, Senator Robin. 'Di ba?
Ganon yung kwan mo eh. Ganon yung punto mo eh. Tsaka ito ang mahirap mga kababayan, pag yung isang politiko nahalal lamang dahil sa kanyang kasikatan at hindi dahil sa laman ng kanyang kukote. 'Di ba? Yan ang mahirap mga kapatid. No? Real talk lang mga kababayan. No? Kaya meron tayong pinagtatawanan ngayong senador mga kapatid. No, dahil sa kaugalian natin na pagsikat, pag nagpakita ng kagandahang loob diyan, no, dapat na di umano maging opisyal ng Pilipinas. Dapat na di umano tumakbo sa eleksyon. Ganun tayo eh. 'Di ba? Kaya nga ang daming palpak eh. Oh, tingnan niyo Lito Lapid. Oh, 'di ba? I mean, ito mga kababayan, wala naman talaga silang kwan mga kapatid, impluwensya lang ang meron sila, pero pagdating sa alam niyo yung tinatawag na knowledge mga kababayan, pagdating sa mga batas, pagdating sa yung mga common na bagay na meron sa politika mga kapatid, especially dito sa mga national position, walang mga alam yan. Oh, yun yung pangit diyan mga kababayan, Kasi yung mga ganyang mindset kasi natin ang nagpapahamak din sa atin. Kasi nga mga kapatid, biruin mo number 1 senator, no? Para tayong bumoto ng lata sa Senado. Di ba? No? Yung bumoto sa kanya, galit na rin sa kanya ngayon. Wala eh. Dapat talaga mabago na ang sistema natin mga kababayan. Biruin mo. Kitang-kita na ng mga kababayan, kitang-kita na itong statement ni Sara Duterte patungkol sa flood control pinapatamaan niya talaga ang gobyerno ni Marcos. Sasabihin ni Padilla dito mga kapatid na hindi daw ito patama sa administrasyon. Sino pala pinapatamaan ni Sara Duterte dito? Oh, di ba? Ganun lang kasimple yan, Senator Robin. Ang haba-haba pa na sinabi mo. Alam niyo mga kapatid, binasa ko to eh. Tapos alam niyo mga kababayan, walang laman. Wala talagang laman mga kababayan yung mga sinabi niya dito. Tapos ano pa ito? Ewan ko nga kasi nga mga kababayan, pag binasa mo itong pinost niya, ang gulo, pati Tagalog niya mga kapatid, ang gulo. Ewan ko ba kung bakit ganito yung mga litanya dito ni Robin Padilla, para bang hindi marunong magtagalog. Ewan ko ba dito mga kapatid, ang kwan niya. Dito mo makikita mga kababayan sa mga kahit simpleng mga statement lamang, hindi organized. Hindi organized. Kumbaga, kung ano lang yung pumasok sa kanyang isipan mga kapatid, yun lang ang sinasabi niya. Wala eh. Hindi ko talaga nakikitaan ito ng magiging disente itong si Padilla mga kababayan. Kung sino yung mga ayaw ng taong bayan, dun siya. Di ba? Akala yung siguro pelikula pa rin yung ginagampanan niyang posisyon ngayon mga kapatid. Ay nako, Robin. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na ito. At kung nagustuhan niyo pa ating content ngayon mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.